Hello, pag-usapan natin ngayon ang isang napakagandang kwento. Tungkol to sa paggawa ng malaking pagkakamali at kung paano ka pa rin pwedeng bigyan ng second chance. Naranasan niyo na ba yun? Yung nagkamali ka? Tapos sana mabigyan ka ulit ng pagkakataon? Well, yung kwento natin ngayon, eksakto yan ang nangyari sa bida natin. Tara, alamin natin ang buong storya. Okay, so simulan natin dito. Nung namatay si Jesus, yung mga kaibigan niya, yung mga alagad, sobrang lungkot nila. Hindi nila alam kung anong gagawin. So, anong ginawa nila? Bumalik na lang sila sa buhay na alam nila. Yun ay ang pangingisda. Si Pedro, na parang leader ng grupo, siya yung unang nagsalita. Sabi niya, "Tara, mangingisda ako." Siyempre, sumama yung iba at pumunta sila sa dagat ng Galilea, isang lugar na, alam nyo, punong-puno ng alaala nila kasama si Jesus. So ayun na nga, buong gabi silang nagtrabaho, kailangan nilang makahuli ng isda, syempre para may pagkain at panggastos sila. Pero habang lumilipas ang oras, walang laman yung mga lambat nila. Imagine niyo yon, buong gabi kang nagtrabaho, pagod na pagod, tapos zero. Wala kang nahuli. Sigurado ang pakiramdam nila noon parang failure talaga, lalo na't sariwa pa yung lungkot nila. Pero nung madaling araw na habang pasikat na yang araw, may napansin silang isang tao. Nakatayo lang doon sa dalampasigan. Tapos sumigaw yung tao sa kanila. Ang tanong, simpleng-simple lang, "Mga anak, may nahuli ba kayo?" At syempre ang sagot nila, malungkot at malakas, "Wala!" Tapos yung estranghero may sinabi sa kanila. Sabi niya, "Ihagis nyo yung lambat sa kanan ng bangka, makakahanap kayo dyan." Medyo weird, diba? Sila yung mga ekspertong mangingisda, tapos may magsasabi sa kanila kung saan huhuli, pagkatapos ng buong gabing wala silang makuha. Pero alam nyo, kahit na medyo kakaiba, sumunod pa rin sila. At yung nangyari pagkatapos, grabe, talagang kamangha-mangha. Bigla na lang, yung lambat nila na puno ng isda, as in sobrang dami, sobrang bigat na hindi na nila kayang iangat papasok sa bangka. Sa moment na yon, si Juan, isa sa mga alagad, biglang nag-click sa isip niya kung sino yung tao sa dalampasigan. At sumigaw siya kay Pedro, ang Panginoon yun. Nung narinig yun ni Pedro, grabe yung tuwa niya, hindi na niya hinintay yung bangka. Talo agad siya sa tubig, tapos lumangoy papunta sa pampang. Gusto niyang makarating kay Jesus agad-agad. So pagdating nila sa pampang, andon si Jesus, may apoy na at naghahanda na ng almusal para sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, kinausap ni Jesus si Pedro at dito may isang napaka-importanting pag-uusap na nangyari. Okay, bago yon, kailangan natin alalahanin to. Si Pedro may mabigat na pinagdadaanan kasi hindi pa nagtatagal nung hinuli si Jesus, 3 beses niyang sinabi na hindi niya kilala si Jesus. Imagine yung guilt na daladala niya. At dito na nga pumasok yung pag-uusap nila. 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Mahal mo ba ako?" Para sa bawat pagtanggi niya noon, may isang tanong ngayon na pwedeng maging bawi niya. Isipin niyo to, 3 pagtanggi, tapos 3 tanong ng pagmamahal. Ito yung paraan ni Jesus para ipakita kay Pedro at sa lahat ng nandun na pinatawad na siya, completely. Isang total second chance. At hindi lang pagpapatawad ang binigay ni Jesus. Pagkatapos nito, binigyan niya si Pedro ng isang bagong trabaho, isang bagong misyon na babago sa buong buhay niya. Ang sabi ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Gusto ni Jesus na si Pedro na yung mag-alaga sa mga tagasunod niya. Turuan sila, gabayan sila, na parang isang pastol sa kanyang mga tupa. At dahil sa experience na to, grabe ang pagbabago kay Pedro. Dati, pabigla-bigla siya magsalita. Ngayon, naging mas mahihono na siya, mas mapagkumbaba. Yung datong mangingisda, ngayon, isa ng pastol para sa mga tao. Natuto siya mula sa pagkakamali niya. So, pinakita dito ni Jesus na para maging isang lingkod o leader, hindi mo kailangan maging perpekto. Ang pinaka-importante, yung tanong na, "Mahal mo ba ako?" Kasi lahat nagsisimula sa pagmamahal. So, anong aral dito? Minsan, yung pinakamalaking nating pagkakamali, yun pala yung pwedeng maging pinakamalaking kalakasan natin. Yung kabiguan ni Pedro, yun ang nagturo sa kanya kung paano maging mapagpasensya at mapagpatawad katulad ng ginawa ni Jesus sa kanya.